Sobrang init, no? So pag-uusapan natin ngayon yung mga dapat at di dapat gawin kapag nagpapatayo ng bahay. So may mga nilista ako dito at pag-uusapan natin today. Pinakauna is mag-plan tayo and mag-design carefully. Kailangan yung ating na plano is hindi natin babaguhin kapag nandun na sa construction phase. Kasi syempre, magiging additional cost yun. For example, nagpagawa ka na ng CR. Tapos naisipan mo, ay mas maganda yung CR, dito ko na lang ilagay sa kabila. Magkakaroon ng variation order kapag kumuha ka ng contractor or magkakaroon ka ng additional na gastos kapag pakyawan naman or arawan yung pinili mo. Babakbakin na naman yung CR dun sa kabila tapos gusto mo ilipat na naman dun. So, maliban sa gastos sa time, may gastos din sa additional sa materials. So, pangalawa is kailangan mong mapili or gumamit ng mga quality na materials. For example, kung gagamit ka ng graba, so mache-check mo kung consistent ba yung size nito. Tapos kapag hinawakan mo, medyo rough siya at hindi siya mabasa. Yung wala ba siyang mga dumi, wala ba siyang halong mga alikabok, makikita mo na talagang okay yung quality ng gravel na gagamitin mo. Example lang ha. Tapos yung mga semento mong binili, wala bang naninigas na doon, di ba? Kasi baka na-store yun at nabasa. So yan, i-consider mo yan, yung quality ng materials na gagamitin mo. Pangatlo mong i-consider is yung pag-hire ng skilled professionals. For example, kukuha ka ng contractor, kailangan yung napili mo na gagawa sa yung bahay or contractor is talagang skilled sila at may track record na maganda yung mga ginawa. Tsaka kung kukuha ka naman ng pakyawan or arawan, kailangan yung mga tao na pinili mo is talagang skilled sila or marunong talaga sila sa kanilang mga ginagawa. Tapos kung kukuha ka ng arawan, for example, yung tipong hindi pinapatagal yung trabaho, hindi binabagalan. Kung wala kang idea na kung anong gagawin, di ba? So, kailangan mong bantayan yan. So, kailangan, meron ka talagang sa yung side as owner, merong nag-check para sa'yo or consultant na pwede mong pagtanungan na i-inspect yung work na ginawa ng iyong mga nakuhang worker or yung contractor mo. So, isa pa is kailangan mong mag-follow sa mga building codes and regulation, magpasa ng permit, sumunod sa mga nasa building code, yung mga nakalagay doon. So, merong PDF na pwede mong i-download na nasa internet lang, pwede mong basahin yun para aware ka sa mga regulations and codes na kailangan natin sundin kapag nagpapagawa tayo ng bahay. Another is kailangan mong i-consider yung communication, kung paano ba yung pakikipag-usap mo kung kukuha ka ng contractor or paano yung pakikipag-usap mo or yung way of communication mo kapag kausap mo naman is yung mga tao sa arawan or pakyawan. So, titignan mo din yun kung okay ba, smooth ba. Kapag nagpapagawa ka ng bahay, very important yung communication kasi hindi pwede yung sasabihin na lang, ay, alam na yan ni Dayan. Alam na niya yan na may something pala dyan na kailangan ayusin, kailangan baguhin, ganyan. So, parang nag-a-assume, kailangan talaga merong communication or maayos yung usapan ba na hindi nadidelay dahil hindi pala na-report to, na kailangan pala to desisyonan, kailangan pala mamili ng kulay para dito or something. So, yung tipong walang gap between sa contractor mo or sa pakyawan mo na kinuha. Ganon. So, meron kang communication, maayos na communication with them. So, isa pa na kailangan mong gawin talaga is regular inspection. Pwede mong tignan yung mga doors kung pagbukas mo matigas ba, hindi siya smooth. Tapos, titignan mo din kung may mga dents, may mga kailangan pang ayusin. May mga hindi nagpantay na handle ng door, ganyan. So, titignan mo yung pintura ba, may mga bukol-bukol ba, ganon. Yung parang maging meticulous ka or titignan mo yung work para, syempre, ang kalabasan nun, yung mga details kasi na pa isa-isa. Nuwari, yung wall, nakita mo sa mga kilikili ng wall or sa corner, kung makikita mo yung mga corner sa
wall, nakita mo, talagang hindi straight. Yung tipong yung pagkapintura ba, hindi sa ayos. Ganon. So, makikita mo yon. Another mo din na titignan talaga is yung safety. Kung yung mga tao mo ba, gumagamit ba ng hard hat. So, sa lahat ng bagay, kailangan talaga i-prioritize yung safety. Kasi, syempre, buhay, di ba? Ang pinag-uusapan, mahirap na. Hindi naglalagay ng mga hard hat, tapos may mga falling object, di ba? So, kailangan natin iwasan yun. So, as an owner, maganda talaga na i-require mo yung mga workers mo, mapa-contractor man yan or mapa-pakyawan or arawan, i-prioritize talaga yung safety nila. So, ang mga dapat mo naman iwasan is yung mag-cut corners ka or yung titipirin mo to the point na yung quality, wala na. Parang gagamit ka na ng mga substandard na materials or hindi ka na maglalagay ng poste para talaga mapabilis or magawa mo yung bahay mo na hindi ka gagastos masyado. So, iiwasan mo yun, yung mag-cut corners. So, isa pa is yung i-ignore mo yung permits. Kailangan kasi talaga mag-comply tayo sa permits. Pupunta ka lang sa inyong munisipyo or city hall para alamin yung requirements para sa building permit na sa ipapagawa mong bahay. So, nandun naman yun. Tsaka may mga nagpa-process din yan. Pero pag kukuha ka ng contractor, sila na ang aasikaso niyan eh. Kapag ikaw naman mismo ang nagpapagawa or magpapagawa ng bahay, ikaw talaga yung magpa-process niyan. Maliban na lang kung kukuha ka ng magpa-process for you, meron ding ganyan. So, maganda, wag natin i-ignore yung permits. So, isa yan sa dapat hindi natin gawin, yung i-ignore yung permits. Isa sa hindi mo dapat gagawin is i-neglect mo yung maintenance. Yung tipong hindi mo na pinaplan na paano to i-maintain yung bahay mo, paano i-paint yung walls. Yung parang dapat kahit papano, may plano ka pa rin, paano i-maintain para mag-long lasting yung structure mo. So, dapat nakaplan ka niyan kaysa sa hindi mo siya pinaplano na paano linisin tong cladding, paano linisin yung mga areas na nasa likod or nakatago, ganyan. Paano mo mamimaintain yung buong structure na talagang hindi siya magiging madaling masira or magkaroon ng problema in the long run. Example, sa roof deck mo, talagang alam mo na waterproof yun. So, every 5 to 10 years, kailangan mong i-check. Baka meron na namang magkaroon siya ng tulo or leak. Kailangan nakaplan ahead ka sa magiging maintenance doon. So, kailangan talaga every other year ba or 2 years ba magpipintura ka ulit. Ganyan. Para ma-preserve yung integrity tsaka quality ng iyong project or yung bahay mo. So, isa sa mga wag mong gagawin is i-overlook yung documentation. Example, yung mga papel mo nung pinagawa mo yung bahay mo, yung kopya ng mga appliance na nabili mo, kopya ng kontrata mo with your contractor or pakyawan. Kasi syempre, pag may mga kailangan ipa-repair na kasama pa sa retention, na pasok pa dun sa duration ng retention, syempre, kailangan nandun pa yung documentation mo. So, wag mong basta-basta na lang itapon yung mga binili mo na mga materials kasi pwede mong maging reference yan kapag meron ka na namang ipapagawang project or magkakaroon ka na ng idea sa magiging budget mo for the next project mo kung may bala ka pang gumawa ng panibagong bahay or apartment or business, ganyan. So, maganda talaga is well-documented. Pagdating ng panahon, kailangan mo ng reference, nandun lang. Isa sa mga hindi mo dapat gawin is skip yung inspection. Kasi kahit nga sa mga for inspection na mga condo, kailangan talaga, area per area, kailangan mo i-check. Titignan mo sa doors, sa windows, sa paano pagkapintura, yung mga cabinets na nandun. Kailangan talaga may mag-check or i-inspect mo para dun pa lang, pwede mo nang ma-raise or masabi mo na kailangan mo na talaga, kailangan nang ayusin to, kailangan baguhin to, or kailangan magpantay tong mga door na to. Magpantay yung hawakan ng cabinet, yung mga hindi nagpapantay, yung mga areas na kailangan talaga maayos is ma-inspect mo, matignan mo ng maayos kung talagang skwalado or kung nasa hulog ba. Isa pa dito sa magiging problema kapag hindi mo i-consider yung budget. Paggawa ka lang ng paggawa tapos wala ka na palang pangpatuloy, kaya matitenga yung project tapos maa-abandon. Yung iba nga, may mga nagpagawa anong year na hindi pa rin natatapos kasi nga hindi
kinonsider yung budget tapos nagpagawa ng sobrang laking bahay. Tapos naiwanan na ng panahon at medyo natagalan at hindi natapos yung project. So parang i-plan mo carefully para alam mo na ito lang yung size na dapat ipagawa mo, hindi yung sobrang laki tapos hindi pala matatapos, ganun. So dapat i-consider talaga yung budget. So may video ako about magkano magpagawa ng bahay. Pwede mong panoorin after matapos yung video na to. So isa na kailangan mong hindi gawin is i-ignore yung feedback ng mga kapitbahay mo or mga kakilala mo. Parang isa walang bahala mo yung sinasabi nila na parang hindi mo papakinggan yung magiging comment nila kasi kahit papano yung mga neighbors natin or mga kakilala natin na pupunta sa bahay natin, nakikita nila yung parang kakaiba or parang yung window nyo, sobrang laki naman ito. Parang example lang yan ha. May mga magko-comment. Comment nila is gawin natin to improve kung ano yung meron tayo or anong meron sa bahay natin. So maganda, makapag hindi natin ignore yung magiging comments nila. Kung talagang nakikita mo din naman na parang tama yung sinabi nila, yung tiles ko dito, marami ng kapak. Totoo talaga, marami talagang kapak. Ganyan. So, makinig ka din. Pero at the same time, yung mga feedback kasi, maganda yan kapag hindi mo siya ilalagay sa puso. Charot. Maganda, kapag may mga feedback sa'yo, wag mo lang siyang i-take as pangit. Tignan mo din sa sarili mo para mapa-improve kung ano man yung mga nakita ng iba. So, yung mga do's and don'ts is kapag nasunod mo to, siguradong magiging smooth or magiging maayos yung ipapagawa mong project. So, yun lang muna for today. And huwag kalimutang mag-subscribe para isupport yung aking channel. Alam nyo, malaking tulong din yan yung pagsasubscribe nyo kasi re-recommend yung video ko sa iba pa. So, pwede nyo ding i-share yung aking video sa mga kakilala nyo or sa mga nagpapagawa ng bahay para magkaroon sila or madagdagan yung idea nila. At pwede kayong mag-comment para magdagdag kayo ng mga do's and don'ts sa mga naka-experience na. Ano yung mga naging experience nyo na hindi ko nabanggit dito sa video, pwede nyo pong i-comment sa comment section para mabasa po ng ibang manonood or magbabasa ng mga comment sa comment section. Salamat po at see you again sa aking susunod na video. Bye!